Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Paglalagyan ng Diyos, Amahan, Anak, Banal na Espiritu. Amen. Makagagawa ng Diyos. Alam Ang kaipunta ng kasigasi. Pinagay mo wala'y tinagawan ng malito. Iniwala ang mga kasigasi, pinagay sa iyong Banal na Espiritu. Araw kami magpatilaan ng unta sa pagiging mga malito. O magpatatakos sa pagkain sa iyong palaangalan. Pinagay kang Kristo ang Panginoon. Amen. Pamatian ninyo ang ipagudog sa atong Ginoong Jesucristo. Igugmaha ang Ginoo ngayong Diyos sa tibuok mga kasing-kasing, sa tibuok mga dalan, sa tibuok mga una-una sa tibuok mga gusto. Ini mo ang una o ang labing dako mga suruan, o ang ikaduha sa parusang ini, igugmaha ang inyong isikataw sama sa inyong kaugalingon. Di mga suko na kasukalan ng panahon o mga propeta. Sa kapayong sanon, dapat masalamat sa Diyos sa ating isig na tayo. Dinapit ang talan sa paglulit. Ang unang pagbasa, gikan sa kasahon ni Propeta Daniel, ulungan nito, tudling siya hangtod sa nagpulong uban. Ang pananawon sa buhay noon ay katapusan. O sa pagyahat ko, may gibutangan trono, umiling ko niini ang walay katapusan. Ingon sa nibi ang kapunti sa iyang besi, o sama sa iyang tubo kapunti sa lilanang kapunti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagilaan, may ligid-kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbahagigan sa iyang atubangan, libo-kalibo nag-alagad kaniya, o sa nagbarot sa atubangan niya, andam ang manan sa pagkukunin. Niyahat ako sa pagdulog ko sa mga pangandang na gisulti sa sumay. O sa paglantaw ko, ipapaya ang nanan, o kitambog sa kalayo ang iyang lawas. Nakuhaan sa gahong ang iyang ubang nanan, o nangahanaw. Apan, lubayan ang ilang kinabuhi sa buong panahon. May mga butang pagayon na nakita ko sa akong pananawon. Kung nakita ko o galing sa mga panganod sa langit, ang daw sa katao, iduol siya sa walay katapusan. Ipailan niya kaniya. O kaniya, ihatak ang nahog o ang himaya o ang hinhalian. Aron alagaran siya sa tanang katawan, walay katapusan ang iyang gahog, kay ilipan malaglag ang iyang hinhalian. Ang pulong sa iyo. Salamat sa Diyos. Ang tuba,
amahan sa kulusan. Uluhan ko sa tudling na pulubusan, hangtod sa kawaan. Hinaut-unta ang aligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang maayong gahom, aron makaantos kamo sa kanan, uban sa kailog. Pasalamatin niyo ang amahan, nga naghimo kaninyong tapos sa pag-ambit sa gitaganan sa Diyos, alang sa iyang katawhan, dito sa ginharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kalipin, o gidalangan ko sa ginharian sa iyang hinigugmang anak, nga maoy nagluwas ka nato, nga nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mo ang makita nga larawan, sa dili makita nga Diyos. Siya ang panganay anak, ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tanan, nga atuwa sa langit, ug aniya sa yuta. Makita o dili makita, mga gahong nga espiritualo, nga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Diyos ang tanan, pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Diha na siya sa walang pagbuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanang nahimutang sa ilang gustong dati. Siya ang ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Diyos, nga ang anak magubot sa bugos nga kinaiya sa Diyos. Busa, pinaagi sa anak, ipasikuli sa Diyos ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Diyos, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa krus, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kapitulo 4, pagsugod sa versikulo 12. Kaya ang Panginoong Kristo. Sa pagkalpong ni Jesus na gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Bibiyag siya sa Nazareth, o dito puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplig sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon o Neftali. Sa ikon natuman ang isulti ni Propeta Isaias, Yuda sa Zabulon, Yuda sa Neftali, pag-ianan padulong sa dagat, tabok sa hutan, Galilea sa mga dilig-unig. Ang mga tao na nagpuyo sa pangitngit na makitag lakong kahayan. Kanila na nagpuyo sa mangitngit na mga sayuta sa kamatayon, kudan ang kahayan. Sukat ni Adto, si Jesus na tuwali na nag-iwan, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na ang pangpari ng Diyos.
Samtang nagalaw si Jesus dapit sa lanaw sa Galileo, nakita niya ang mga kamagsuon mga nalagad, si Simon, kagingan ng Pedro, o si Andres, na iyang insukol na namukod. Si Jesus, ingon kanina, "Uyog ka mo ako kung tulungan ko kamo sa pagpanatan ng mga tao. Diha-diha, ibiyakan nila ang ilang mga bukod o ikuyog kanina." Ipanayin siya paglakaw o nakita niya ang labing duha ka magsuko, si Santiago o si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sasakyan, uban sa ilang mga anak. Nagpuna sila sa ilang mga bukod. Gitawag sila ni Jesus o liha-liha, ibiyaan nila ang ilang sakayan o ang ilang mga o ikuyog siya kanina. Si Jesus isuroy sa tibuok Galilea o nagtudlo sunod sa ilang mga sinaguga o nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Diyos o nag-ayon sa mga kasagutan. Ang Ebanghelyo sa iyo. Dahil ka, Pinoong Kristo. Gidapit ang tanan sa paglingkod at ang pagtitinghugan ng uwali sa Ayon po kami sa tanan. Happy Fiesta! Happy ang Fiesta? Ang pangalan po ng Diyos. Ang ating pag-celebrate karon sa listahan ng Jesus Nazareno tunong sa ikatulong na Domingo sa panahon sa Epiphany. From January 6 to Saturday before or sa Tuesday before Ash Wednesday, that is February 18, kanak sa tulong na sa Domingo na panahon sa Epiphany. Epiphany means manifestation. Epiphany means revelation. Ito pasabot ang simbahan na timaan sa January 6 ang hinahinay nga pagpadayag ni Jesus kuman sa katao. Hinahinay ang ipadayag ng kaugalingon at dos kalibutan na siya Diyos. Ang panahon sa Epiphany, tinawag mo siya o the season of life. Panahon ko ng isa pa timahan ng atong Diyos kahayan. In fact, ang atong gospel karon adlaw nag-mention sa San Mateo, nag-mention siya sa ipanagna ni Propeta Isaias kanto nga diha ko sa dati sa ngit matawag kuno ang kahayan. Nag-refer ang propeta si Isaias sa kahayan ng mga Mesiyas. Nag-refer si Mateo na ang kahayan na maabot tuma sa ngit mao ang ato Ginoong Jesus na Nazareno. Unya pagsulti moabot ang kahayan kaliwanag sa ngit. Anong itawag naman sa Biblia ang lugar kung asa si Jesus nagsugod sa Ecclesia na lugar sa ngit-ngit. Dahil ang atong gospel nag-mention man sa unang mga buhat ni Jesus sa iyang pagsugod sa public ministry. Kuman sa natawo, kuman sa gibunyagan ni Juan Bautista, nagsugod siya sa iyang public ministry. O gisulti dahil ito, na siya kuno ang kahayan diya sa ngit-ngit. Ano ngit-ngit man? Ang lugar kung asa at Ginoong Jesus nagdako, nagsugod sa pagkatao ni anang panahunan, ana sa kalibutan sa ngit-ngit. So, ang Galilee, ang Jerusalem, na sa kalibutan sa ngit-ngit. Ngit-ngit sa duha ka bahin, ngit-ngit sa kasalanan, sin. Gihalian ang katawhan sa kasalanan. Yung
Ikaduha, nangingin tungkol kay sa politika o kanang social realidad sa ilang panahon, iharian po sila sa Roman Empire. So, hingin iharian sila sa gahom sa kasalanan. O hingin tungkol kay iharian po sila sa gahom sa Roman Empire niya ng panahonan. Under sa Roman Empire na sinabi sa katauhan sa tibuok na Galilea, ibang mga neighboring ng mga lugar nga ikuhaan sila o politikal na katungod sa Roman Empire. Giila sila ng mga ulipon, gipalayo ang sobra ng mga taxes, gidaog-daog sa tanang forma. So under sa Roman Empire, ngit-ngit ang ginabuhi sa katawan sa Israel. O sa katawan ni Jesus ng mga Hudyo, ngit-ngit ang ginamahintang. Iharian sa kasalanan, iharian sila sa political power, sa Roman Empire, at sa ilahang mga kakunsabo na mga dagong mga gamahan ng tao sa ilang empire. So, ngit-ngit ang nahintang, o kaliwala sa mga ngit-ngit, isulod sa eksena si Jesus. Nga nagdala ang kahayag. So, gining mo nga account sa Bible, nag-invite sa ato sa ilang mga utang. Number 1, nag-invite sa ato mga malang lunta, asa makita ang kahayag. Asa makita ang kahayag. Ikaduha, i-invite ka ng malandong, kung sabihin mo sa kahayag, bigis ka ng Ikatulog, i-invite ka ng malandong, kung saan ang respond sa tawagan nato. Jesus, yung mga kahayag. Kung tanan mo lang niya, makita kahayag. Makita kahayag. Kahayag, makita, kaya sa ganun. Nakainundong buwan tayo, dito sa Pilipinon, si Mrs. nag-brown out, hindi ito nag-brown out. Yung gawas sa stalan, yung brown out man, gawas sa stalan. Pag-gawas sa stalan, angat mo sa kanang gamit. Wow! Dahan kayong tuon ng kay stars, kaya kay bulan. Yung brown out to, ngit-ngit to. Wow! Dahan kayo stars, dako kay bulan. Nakarekondi ko sa una sa nagagmay kami sa bagay na ito nga diba sa una gamay naman may suga parang sa layo kung may poste din okay so poste na sa mga sumpay mga balay na may suga mga balay na suga at mga yelo na barang na 25 watts 50 watts 100 watts kaya ngin man ang palingkod mas appreciate natin kanina ito ang mga stars and mga moons mga tao tayo bulan na ito pagpapindero ang mga bata sa kalan. Nawa na ko no? Pagpapindero. So, diyan ang panahon na nag-brown out ito sa bukid, at recover sa akong pagkabata, nangitin sa ulan. Ako na-realize ako sa utang. God is only in darkness that we come to see the light. At yan naman sa ngit-ngit, at ang appreciate na ang lihayag. Kaya kung wala ang brown out, wala ang appreciate ang hayag sa stars sa mundo na wala naman na-appreciate natin ang hayag. Maunay mo sa kabutan, nagipakita sa pag-ebanghelyo karon. Taliwala sa kahihingan, sa ngit-ngit na kahihingan sa katawan ng panahon lagi, sunod sa eksena si Jesus na mga kahayag. Taliwala sa ngit-ngit, may sunod si Jesus na mga kahayag. Usahay, sa ito mga kinabuhi, kung hayag na itong kinabuhi, meaning wala na problema, usahay ka na pa-appreciate ang Diyos, ang kahayag sa Diyos. Di ba tinunod na, no? Pag naangkanan sa iyo, wala problema, usahay malimang ang Diyos usahay. Pero kung ngit-ngit yung kinabuhi, kaghan na problema yung una, mayroon nun, problema sa relasyon, napakalibagang sakit, hindi ka makasabot, noron na yung sit-up. Pagpait mo ngayon lang, na-present mo, may taan mo sa Diyos. Basahin niya sa pait, kung hindi na
Diyan natin ma-recognize, let us appreciate na ang hindi Diyos. No? Nakatulad brown out lang, wala man nawala ang stars, wala man nawala ang unahan ng unay. Pero kailangan may hayag sa kurikuli, solar, hindi natin ma-appreciate ang mga lutong mga buhay. Kailangan may daghan tayong hayag. Pero kung huwag na kailangan hayag, at ma-appreciate ang dito o bulan. Manang tikas ang pinabuhi usahay, kung panahon sa huwag na nabilingan at problema, makalimutan sa aking simba, makalimutan sa aking ako, makalimutan sa aking tabang ng simbahan, huwag na problema. Kung bagyan na lang yung problema, makalimutan, asa naman pagkahayag sa Diyos. Sigiyahan naman sa Diyos. Kaya ma-remind na yung tata, wala na tayong panahon ng walay Diyos. Na ang Diyos na munay, nalimot at nag-appreciate niya, ay punong magkasahayag sa kanya. Diba no? Kaya sa Diyos sa kanya. Karon, kung saan nagbubuhat ni Jesus na kahayag din sa kalibutan? Saan nagbubuhat sa kahayag? Sa kalibutan. Si Jesus na mga kahayag, naman hindi mag-orkesta, nag-start sa public ministry, sa ating Ebanghelyo, ano sa may nagbubuhat? Nanawagan sa mga tao. Kung saan yung panawagan, pag ginulsor ka mo, hapit ang maabot, pranahan na paghari sa Diyos. Repent, the kingdom of God is at hand. Hindi dali mo maabot. Na ang paghari sa Diyos. Pag ginulsor ka mo, manang mo nang buhat niya sa Ebanghelyo ko. Kung saan ito pasabot sa pag-ginulsor? Ang atong common verse natin sa pag-ginulsor, di mo kikilala makasasala ka, dahil na ito pasahilo sa Diyos. Diba? Nagsusugod. Di mo kikilala makasasala ka, na nagpasahilo sa Diyos. Sakto na siya, tunahin ulan. Sakto na siya, tunahin ulan. Nakarecord ko sa una. Dahil sa una na sa Coronado Diocese for 7 years, from 2013 to 2021. Ang akong biyahe sa unang pag-drive is from Miguel de Oro, Puerto, Malay-Malay, straight, patulog sa Tanulog, patulog sa Papakamelia. Kanya, kailangan may hihil ng mga bagong dagat na ilang ito mga alternate roads ng Miguel de Oro, Talaga, Marama, mga dalan na paano na nakatawag. Pwede ka nagdumagi ano na daling. So, tinawag yun, makasipag mga 30 minutes at least kung ari na yung mga alternate roads. Kanan, alternate roads doon na Talaga, kipno na siya, Yahoo. Pero, boundary na siya sa Lanao. Pwede kang maagad yung tayo mas marami. Kaya kung tumang na siya nadala kung sa Bukidnon, Lanao, so one time, ang curious ko, nag-drive din dito sa Coronadal, sa Cotabato, din ko nga, ako lumagi ng pinindalan na pag-iupan na nagulog. Kaya ako nandan na nakagian ng tatapag ng paramag, ayaw na yung gabi, damulog, likod sa damulog, kunin dito sa pagkalakan niya. Nag-drive ko naman po kayo. Curious ko. Nag-drive, dalan kayo dito, wala, tubos, naka, alam ko. Paubos na, nanangat kay nanay, ako buta ka ng welcome. Pero kaya welcome kay, mas hindi naman ang istoryahan. Dili naman welcome, doon sa parang, ang habik, ang litra, ang na ba niya, ang lisahan sa harap ko kay. Hindi naman. Kunya, pasuro naman tayo Lanao ang area. Bunong ko, oops, isa. Parang, hindi ako. Bunong ko, pero sa'yo kong dalanan. Ibuhat, nag-U-turn ko, pabalik sa aking kanan. Mauna yung repentance sa Bible. Repentance does not only mean na i-recognize na nasayot ka o na nasayot sa Diyos. Kundi repentance also means na mag-change ka direksyon sa iyong pinagin. Mag-U-turn na. Repentance requires us na mag-change of mind, mag-change sa atong heart, mag-change sa atong mga priorities in life, mag-change sa atong direksyon sa kinabuhi. Kung
siguro ko sa first day sa Ibrahim, kato ka nawas ko ng 3 kings, kato na wise men na nila, 3 kings. Ang isa sa mga gibuhat sa mga wise men, nila na encounter si Jesus na tao, isa na gibuhat, nag-change sila direction. Nabahin na sa repentance. Kumayon si Jesus niya, pag-igulsol ka mo, diyan ang paghari sa Diyos, nagpasabot na nga atong inuhod na kita makasasala. Na ngayon, papasayuan sa mga sala. And then atong i-turn, iliko, ibakit, usbon ang dagan sa atong kinabuhi. Aron ang conform ta, i-allow na ang Diyos na i-shape, forma mo ng atong kinabuhi, sumala sa iyang kagustuhan, sumala sa iyang kagustuhan. God is the repentance. Yan sa Bible. Nga dayon, kumang si Jesus na tingon na nawagan sa repentance, sa mga tingon, sa mga tinuhan, nagtawag siya sa unang mga apostoles. Iadto si Jesus sa pagtuwa sa panaw sa simbahan sa kabugang, ang yan diagtuman, ang komunidad sa mga tao, mga yanong tao, mga pobre tao. Iadtuan niya ang mga mananagat, tuwag naman sa dagat, nagtahilahin sa ilang bukog, nag-repair sa ilang bangka, andam para sa ilang pagpanagat. Yan tinawag si Pedro Santiago, yung sana, sunod ka na ko, himuhon ko ka mong mga mangingisda ng mga tao. Pagkahuman, sunod ng Tuhan, bigyan ni Pedro Santiago, ilang pukot sa kayan, isunod sila ng Jesus. So na, ang duha ka na, nagsuhon mo niya ako, si John, o diyan isuhon ka si Andrew. Yun siya, sunod ka na, follow me, I will make you fishers of men. O misunod ka niya ang unang ipat ng mga apostoles sa Ginoo. So sa ibuhat sa kahalaga si Jesus, nagtawag siya o unang mga tinuhan. Ano mo na sa Corinthos mga sinaguga sa lugar sa mga balaan ng halangkod tao? Ano matop sa dito sa mga kumpre, sa yanang kumpridad sa mga isda? Ano mga isda na nangyari dito ako na? Kung sa'yo gusto pasabot, ang usa sa mga tinungan, anong yan ang ibuhat, ay iyan gusto ipakita na ang pagtawag niya sa matag sa kanato, diha kung ahang ang kanayutan. Kung kinsa man ta, unsa man ta, kung sa mga gibuhat sa kinabuhi, iyan ang tawag like then and then, ahata, unsa man ta, kinsa man ta. Kita ba kayo nga, sila nang gitawag sa mga ngayon? Dili. Bisan ng mga ubos ng mga tao na yung kinsa man ta, asa man ta, sa mga gibuhat sa kinabuhi, gitawag ka sa Diyos kung ahang kakaroon. Unang siguro kung agyan mo ng mga gitawag mga farmers at masakan, ay siguro wordings din sa Rosal. Come, follow me, kung imuhan na mong pag-aani ng mga tao. Kung yung istorya siguro ng mga masakan. Kung yan siguro yung istorya ng mga kargador sa pier, siguro minsan, come, follow me, imuhan na mong magkakarga ng mga tao. Siguro kung yung itawag, mekaniko, ang siguro siya, come, follow me, imuhan na mekaniko pang-ayo sa kinabuhi sa mga tao. Siguro kung ikaw na yung cellphone, ang siya, come, follow me, imuhan na magtutulog sa mga tao. Buti mo sa Lord, isa dun sa ka, mananagat ka, mananahin ka, mangihintod ka, kung sa may imong profesyon sa kinabuhi, isa man pa sa kinabuhi, itawag ka sa Diyos kung kinsa ka, bisan asa ka, sa walay pagpilit na para sa ila, para sa atong tanan. Itawag sa Diyos kita, kung ang nakaroon. Iyan ang challenge, whatever, imong ibuha karon, wala mo sa tinong niya sa mga apostoles na biyahe ng pagkabanagat. Wala ba yan? Iyan ang lugar ng lagi, hindi ng kailangan kinabuhi ng kuraton. Hindi ka sila managat ng fish, managat na sila ng mga tao. Meaning, kung sa may atong kasyon, kung ako karoon, itawag sa Diyos, dili para sa itong kinabuhi, dili gamiton
ang skills nato, ang atong experiences sa atong ipamuhat karon, atong gamiton sa bulungan sa Diyos. Tama na. Wala example. Wala samantala. Itawag ka sa Diyos. Whatever mo ang knowledge, experience, skills, itawag ka. Gamitan na sa pagsulod ng pag-alagad sa Diyos. Sa diyang bigyan sa mga apostoles, ang ilang bukod, bigyan ng lahat ng masakayan. Wala nagpasabot niya, ngayon sila na, biyahan ng gawat ng pilit. Kung ilang ibiyahan nila ng malinihanan, wala pasabot ng wala nila gila o ilang binigyan, ibiyahan nila ng binigyanan. Wala pasabot ng ilang na ilang hangin sa likuan, ilang binigyanan o ilang mga dinaharas ng kapuli. Wala. Sabi ng ilang nipalos ni Jesus, nagpasabot lang na nakita nila kung saan pinakamahinundan ng katawan sa ilang pinagin. Sa high school, kung naman ko yung favorite na nagka, love song ang sarap na ang yan kong anong sarap love song siya? Pagod naman na. It's not how many sometimes it has been to fall. Burning words of mine with tearfully go. O siguro sa likod, what matters most that we love. Itong linya lang, what matters most. Sa dinamigahan sa mga apostoles na ilang pupot o sa kaya, ay ilang magbigyan, it does not mean na huwag na sila hinundan para sa ila. Kundi nakita nila, what matters most ay ilang pinapupot. Kasi mas may hinundan karoon. Ilang nakita ng galigay, ang hinundan karoon nila, ang pagsunod sa Ginoo. Ang pagsunod sa Ginoo. Kung busa, karoon na Domingo, ikatulo na Domingo man sa kami, na malalong kita sa pag-celebrate sa kapistahan ni Jesus ng Nazareno. Uman si Jesus, Judea sa Nazaret. Judea na sa Nazaret. Itawag sa Nazareno, itawag sa Nazaret. Pero gibiyahan niya ang Nazaret para mag-start sa iyahan public ministry. Kung sa gospel ng karoon, nag-start siya. Unang, before siya nag-start, i-describe siya na mga kahayag. Si Jesus na kahayag. Kung nag-start siya ministry sa pagtawag ng Panginoon, o nagpadayon siya sa pagtawag ng mga kanilang. So, tawag kita karoon sa atong Ebanghelyo sa pag-ingon niya kung ang kahayag, ang kalingin, makita natin ang kahayag, kaliwala sa kalingin. I-remind kita, makita natin ang Diyos, isang kanya sa mga kahintan na malisod. In fact, usahay mas makitaan pa natin ang Diyos kung naatas sa mga kahintan na lisod ng mundo. Kunya, tawag sa pagkamalandro ng Diyos na tawag na nato, sunod ka na. Sunod ka na. Itawag ka, kung asa man ka, kung saan ka, itawag ka sa pagsunod sa Diyos. Ang pangkala ng karoon na bilin sa ako, kung sa'y atong response. Itawag ka sa Diyos, kung sa'y atong response. Ato lang na pinamit yung tawag, kung ato ka siya sa mundo. Pinaot ang atong tubag, iyang tawag, ay mo niya kam, ang palumi, musunod kita sa Diyos. Musunod ka sa pagkakalaga kanina. Kailangan musunod natin sa pagsimba, pag-ampo, musunod, pag-adto sa katawan, pag-adto sa komunidad, pag-sangyaw sa iyong pagkahanin, pag-alagad sa mga ubos, kapos, pagsunod kaniya sa bulungan sa pagkakalaga. Pangalan sa mahal na Amen. Gidapit ang tanan sa pagtito, aron pagpagkalan. Thank you.
lahat sa kahapon. Alam niya ang tulad o kanya pagkakamahal bilang sa kaliwa, tulad sa kaliwa. aron sa pagsabot diha kaniya sa among kinaiyahan,
o sa pag-antos sa kamatayon ni sa krus, alam sa among kaluwasan. Ibuhat niya ingon, pinaagi sa makausta ng pagpahalat sa iyang pagkalingon, ang tibuok o himpit na pagpapasakit, alam sa tibuok na libutan. O iyang itubod, isuko kami, sa pagpatayo ni inihan umanan sa pilirong kamatayon pag-antos, ang good niya siya umani pag-usta. Kahit pinatang gabi ka sa kibutian ng mga sa pinapay, kumanot masalamat kayo mamahalan kasi ka sa lahat sa iyong mga tinunan o inom. Dawa ang pinapulawa sa lahat at kumalan ninyo. Buhat sa paghahandog. Kumain sa panihapon, ito niyang bukaw ng pasalamat. Yakag ni kanila o Panginoon. Inom ni Imi sa mga kanan. O dahil kami mga kapagdugok sa pagkong masarap ng pagkula ang kanilang alam sa kanan. Alam sa pasayduhan sa mga salat. Sa mga inom, ninyo ni Imi. Buhatan niyo sa pagkakot. Anak. Usa ang pagkasanyo ang presbyterio sa atong pagtuo. Si Kristo sa
sa Diyos, lalo sa karawagan sa Diyos, karawagan din sa paghahandog ng sinihagad sa kawalan ng ninyo, maninabalin mo sa mga masikas na may pagtuo, salamat. Amen. Tidak kita tanan sa pag-ibig. Kami
malabaw sa tanang pagsabot, manalipod sa iyong nahunag kasing-kasing, sa inyong pagkahiusa ng Kristo Jesus, ang panalangin sa Diyos sa makagagawa, Amahan, Anak, Alam, Espiritu, Mana, kaninyo, magpabilin kaninyo sa kanunay. O Mana, kaninyo. Natapos na ang atong balaang misa. Manlakaw kita o ipadayon nato paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag natong